Masyadong mabilis ang pangyayari at naglapat na ang kanilang mga lobby. Mapusok ang bawat siil at sa bawat paghalik ng lalaki ay napakainit, napaka-hot at sobrang mapanalakay. Anong nangyayari sa lalaking ito? Rape? Niriri-rape ba ako? Ito na ba yung rape na sinasabi nila? Tanong niya sa kanyang isipan. Subalit tila hindi na rape ang ginagawa ni Carlos sa kanya, because her lips is so freely kissing him back. Rosenda, gumalaw ka, easy to get ka lang ba? Hindi pwede ito, maktol ng kanyang isipan. Subalit kabaliktaran ang sinasabi ng kanyang katawan, mainit, mapang-akit ang bawat halik na ipinadama sa kanya, at nagugustuhan naman yun ng kanyang katawan. Anong ginagawa ko? Sambit naman ang isipan ni Carlos, habang unti-unti na niyang ipinapasok ang isa niyang kamay sa loob ng damit ng dalaga. Oh Lord, Allison, my wife, I have a wife, stop these stupid things, tutul naman ang isipan ni Carlos habang nilalamas ang dibdib ng dalaga. Bahagya ungol ng dalaga na mas hamatak pa sa kanyang kaluluwa to do more things with Rosenda. Oh, aniya sa kanyang isipan habang naglalakbay ang kanyang mga kamay sa katawan ng dalaga. He is just teasing Rosenda, but what's happening now, parang siya na ang naaakit sa dalaga ngayon. He can't stop his lips kissing her lips, parehong hindi mapigilan ang init, puno ng sarap ang kanilang mga katawan. Habang itinataas ni Carlos ang damit ni Rosenda, ay unti-unting natauhan. Ang dalaga, tumigil ang dalaga sa pagganti ng halik kay Carlos, akmang sasampalin niya ang pagmumukha nito nang biglang ibinalik ni Carlos ang kamay niya sa pagkakapako sa sahig. Wala ng bra ang dalaga at malaya ang dila ni Carlos sa pagsiil sa dibdib niya, imbes na, tama na, ang kanyang dapat isigaw, ay napapaugol na lamang siya sa sobrang hindi mapigil ang sensasyon. Carlos rubbing his waist in between of her legs kahit na may suot pang pang-ibaba ang dalaga, and that makes Rosenda to feel more crazy feelings towards the man's touch, gusto niyang magpaalipin sa katawan ng lalaki, gusto niya ang bawat hagod nito, gusto niya ang bawat halik at hipo nito, gusto niya ang ligayang hatid nito. The kiss between of them becomes hotter and hotter, hanggang sa nawala na sila sa kanilang sariling katinuan, upang kontrahin pa at pigilan ang kung anuman ang kanilang gingawa. Binuhat ni Carlos ang dalaga papuntang silid, pero sa hagdan pa lamang ay hindi na niya mapigilan ang init ng kanilang mga katawan. Ibinaba niya ang dalaga at napahawak naman ang babae sa pasilyo ng hagdan. Pinatalikod ni Carlos ang dalaga at doon umindayog sa likuran nito, na puno ng ungol ang bawat diin, ungol sa bawat sagad, humahalimuyak ang sensasyon sa pagitan ng dalawang nagpapakasasa sa tawag ng makamundong pangangailangan, umiindayog pa siya ng umindayog habang nakahawak sa buhok at dibdib ng dalaga. Di mapigil ang bigkas ni Carlos habang init na init ang kanyang katawan para sa dalaga at ganun din si Rosenda. Ungol pa ng dalaga, kay lakas ng kanilang mga ungol para sa bawat isa na tila gustong-gusto nila ang pagkalapat ng kani-kanilang mga katawan. Tila nakalimutan mo Carlos na kasal siya at may asawang tao. Tila nakalimutan din ni Rosenda na ang malaya niyang binibigyan ng kanyang sarili, ay ang taong hindi pa niya lubos na kilala. Higit sa lahat, ay wala silang kahit anong relasyong espesyal, wala silang mahalagang level sa isa-isa. Basta't ang alam lang ng dalawa ay ang mapunan ang mainit nilang pagnanasa. Pinaharap pa ng lalaki ang dalaga at siniil ng mga halik ito, sinipsip niya ang maliit na kulay pink nito, at nilamas-lamas pa niya ang bundok nito ng magkasabay, hinalikan niya ito mula dibdib pababa sa pusod, nilero pa niya ang pusod nito gamit ang kanyang dila. Rosenda can't help herself but to moan. Aniya, muling binuhat ni Carlos si Rosenda papasok sa kanyang kwarto, at doon na niya mas lalong pinakawalan ang kanyang pagka-agresibo sa katawan ng dalaga. Inihiga niya ang dalaga sa kama at mabilis na pumagitna sa mga hita nito. Nasasaktang wika pa ng dalaga nang maramdaman niya ang kirot sa unti-unting pagpasok ng hari ng lalaki sa kanyang kaloob-looban. Sorry, I'll try to be more gentle, halos kapos hiningang wika pa nito sa dalaga. Kalaunan ng kaninang nasasaktan na dalaga ay napapalitan na ng saya at sarap, na nag-umapaw at nang aalipin sa kanyang buong katawan. Mabilis na ipinasok ni Carlos ang kanyang alaga sa hiyas ng dalaga, masikip ang pagkatao ni Rosenda na mas lalong nagpasarap ng lahat. Halos mawalan ng ulirat ang dalaga sa sobrang hindi maipaliwanag na ligay ang kanyang nararamdaman. Kapwa nasa sukdulan na ang dalawa kaya pabilis na ng pabilis ang pagbayo ng lalaki. Madiin itong pagbaon at halos bumaon na ang mga kuko ng dalaga sa likod ng lalaki.
Ungol ni Rosenda at napaigtad na ang kanyang likuran dahil sa matinding sarap na kanyang nalalasap. Sagad na pagbayo ng lalaki hanggang sa lumabas na ang likido nito sa katawan. Bumagsak siya sa ibabaw ng dalaga at kapwa silang pagod, kapwa rin silang sabay na nakatulog. Naubos yata ang lahat nilang enerhiya sa katawan. Madaling araw, 4:00 ng umaga. Malamig ang simoy ng hangin ay nagising ang diwa ni Carlos. Katabi niya sa kama ang babaeng kanyang inangkin. Napasapo siya ng kanyang noo at umupo sa kama, at malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ngayon pa lang kasi niya napagtanto kung anong malaking kasalanan ang kanyang nagawa. Inangkin niya ang pagkabirhen ng dalaga, kahit na alam naman niyang walang karapatan dito. Isa pa, may asawa siyang tao. Isang malaking pagtataksil ang kanyang nagawa sa babaeng kanyang pinakasalan at ang babaeng mahal na mahal siya. Nagkibit balikat si Carlos at problemado ang kanyang utak. Wala na siyang magagawa pa. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Sinulyapan ni Carlos ang tulog na dalaga at puno ng awa ang kanyang mga titig para rito. Paano na ang babaeng ito? Paano ko pa ito maitatama ang pag-akakamaling ito? Pero dapat ba akong maawa sa kanya? O tama lang ang lahat ng ito? Tanong ni Carlos sa kanyang sarili habang nahahabag at nakukonsensya siya para sa babae. Tama, it's better this way. Tama lang ang ganito. Tama lang na maging kabit ka gaya ng ina mo. I want you to feel less about yourself. Gusto kong maramdaman mo na hindi ka sapat at hindi ka magiging sapat kahit kailan. Gusto kong masaktan ka ng sobra. Gusto kong magdusa ka. Nais kong umiyak ka sa harap ko. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman namin ng mama noon. Because you are the reason why she suffered so much before she died. Because you exist. Dahil anak ka ng babaeng kinasusuklaman ko. You deserve to be in pain, dugtong niya sa kanyang isipan, habang nakapako ang galit niyang mga mata sa babaeng walang alam kahit ano sa kanyang binabalak. Kinaumagahan, ay maagang nagising si Rosenda, sa pagtama ng kanyang mga paningin sa kisame, ay agad niyang nalaman na wala siya sa sarili niyang pamamahay, saka palang isa-isang umarko sa kanyang alaala ang mga nangyari kagabi. Sa kanyang paggising, ay wala na sa kanyang tabi ang lalaking kanyang pinagpabayan ng kanyang katawan. Anong katangahan ang nagawa ko? Aniya sa kanyang sarili. Bumangon siya at nakaramdam siya ng kunting kirot sa kanyang pagkatao. Nanlumo ang dalaga at nagumpisa ng mangilid ang kanyang mga luha sabay patak ng malalaking butil ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Sinampal-sampal niya ang kanyang sarili, nanliit bigla ang tingin niya sa kanyang pagkababae, dahil sa agaran niyang isinuko ang kanyang katawan sa lalaking hindi niya lubos na kilala, at kahit kaunting espesyal na relasyon ay wala sila. Gagaka-sermon niya sa kanyang sarili habang namumula na ang kanyang pisngi sa kakasampal niya sa kanyang sarili at humagulhol. Bumukas ang pintuan at pumasok si Carlos. Agad na nag-alala si Carlos at mabilis na inilapag ang dalang almusal para sa dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito, at kinalas ito mula sa pagkakatakip nito sa mukha ng dalaga. What's happening to you? Oh my God, what did you do to yourself? Anito nang makitang namumula ang pisngi ng dalaga. Did you hurt yourself? You slapped your face, God. Anito sa nag-aalalang mga tinig. Habang ang dalaga naman ay panay pa rin ang kanyang paghikbi, wala man lang siyang kahit isang sagot sa lalaki. Huminga ng malalim si Carlos at inabot ang cellphone sa dalaga. There is 10 missed calls on your phone, and someone is calling you, and I answered your phone, sabi ni Carlos at napaangat naman ang tingin ang dalaga, tinitigan din siya ni Carlos sa mga mata. Your grandma is way too worried about you. She asked me who is me, and where are you, why I'm using your phone, so I answered her that you're with me, and you're safe to be with me, that you're safe with your soon-to-be husband, sabi at buong loob na sambit ni Carlos. Napanganga ang dalaga sa kanyang mga narinig. Tama ba siya sa kanyang narinig, o guni-guni niya lamang ang mga yon? Unti-unting gumalaw ang bibig ng dalaga upang magsalita. Husband soon to be, ikaw, ako, otel-otel at gulantang niyang sambit. Masakit ang kanyang pagkababae pero napatayo siya at muli na namang tumalak. Anong kalokohan yan, soon to be, hindi nga kita boyfriend at hindi pa kita lubusang kilala. Anong soon to be ang pinagsasabi mo? Manloloko ka ba? Kung iniisip mo na maglulupasay ako dahil nawala ang pagkababae ko, ay nako, huwag kang mag-alala roon. Kaya ko ang sarili ko, hindi mo ako kailangang pakasalan o panagutan. Kaya ko ang sarili ko, at ako ang bahala sa sarili ko, at hindi mo kailangang maawa sa akin, sambit ng dalaga na pilit itinatago na wala lang ang lahat sa kanya. Sir, amo kita, at huwag mo na akong pakasalan.
I will marrying you, pamumutol na tura ni Carlos, na estatwa naman si Rosenda mula sa kanyang kinatatayuan. Sa nakikita niyang ipinapakita ni Carlos sa kanya na seryoso nga itong pakasalan siya, seryoso ang mga titig nito sa kanya at walang halong anong negatibong enerhiya mula sa imahe nito. Kasal, marrying me. Hindi ko nga alam kung may girlfriend kang iba, gagawin mo pa akong panira ng relasyon at mapanakit. Hindi pwede, ayaw kong maging other woman. Bulalas ni Rosenda. Tumayo si Carlos at nilapitan ang dalaga at hinawakan nito ang mga kamay ng babae. Mainit ang kamay ni Carlos dahilan upang tumahimik siya. I don't have a girlfriend, I want to marry you, please don't say no, I want to make it right, I'm the first man, so I will be the last man. Sabi pa nito sa kanya, at walang salitang lumabas mula sa bibig ng dalaga, kundi ang makinig lang sa mga iwiniwika nito para sa kanya. Hinawakan ni Carlos ang mukha ng dalaga at tinitigan niya ito sa mga mata, mga titig na napaka-sincere. Masaya ako na ako ang unang lalaki, I treasure our night, wag mo ring sampalin ang mukha mo. Dahil sinasampal mo ang mukha ko soon to be wife, magagalit ako pag ginawa mo ulit yun, please, take care of yourself because you have another role in this world and that's to be mine, ani nito sa napakalambing na tinig. Niyakap siya ni Carlos at parang musika ang mga katagang kanyang narinig mula sa mga labi nito, pinaikit niya ang kanyang mga mata at nilasap ang mainit na yakap ni Carlos sa kanya, tila kay bilis ng pangyayari. Naghatid lang siya ng pagkain at kinaumagahan ay may mapapangasawa na siya, tama nga ang sinasabi ng mga matatanda na, mabilis lang ang ikot ng orasan. Pakiramdam ni Rosenda ay napakamatiwasay at safe siya sa bisig ni Carlos. Hindi niya alam na may lalaking responsable pang natitira dito sa mundo, na pinapahalagahan ang pagkababae ng isang babae. Kahit na may agam-agam pa siya sa kaibuturan ng kanyang puso, ay isinantabi na muna niya ang lahat ng yun, kaysa naman sa biglang magbunga ang kanilang isang gabi, at ibalita niya sa kanyang lola na buntis siya, at wala siyang ipapakilalang ama. Baka ikahimatay pa yun ang kanyang lola at hindi maganda yun, hindi maganda sa kalusugan ng kanyang lola, kaya ang pagpayag sa alok nito ang pinakamabisang paraan. Bahagyang lumayo si Carlos sa dalaga at hinawakan niya ang dalaga sa magkabilang pisngi nito. Mamayang 8 PM, may pupunta dito, may pinapadala dito para sa'yo, sana magustuhan mo. Ngayon, magpahinga ka at matulog hanggat gusto mo. Huwag kang pumasok sa trabaho mo ngayon, okay, tumango ang dalaga sa nais ni Carlos bilang pagsang-ayon. Hindi nagtagal ay naghiwalay na ang dalawa, naiwan si Rosenda sa bahay at si Carlos naman ay pumunta na sa opisina. Habang nasa opisina si Carlos ay wala siyang magawang maayos na trabaho sa kakaisip sa dalaga. He can't believe himself to be a wild beast in bed. Even Allison, his wife, can't put the burning fire on his body anymore, pero kakaiba ang dalagang si Rosenda. Nabuhay nito ang apoy sa kanyang katawan na kay tagal na nitong hindi nararamdaman. Pero that's not enough reasons para lokohin niya ang asawa niya, and now, gusto niyang pakasalan ng ibang babae, what the hell he's thinking? Lumipas pa ang pitik ng orasan ay wala pa ring matinong nagawa si Carlos, saktong 8 PM ay may nag-doorbell sa labas ng bahay ni Carlos, pinuntahan yun ni Rosenda at tiningnan kung sino ang tao sa labas. Ma'am Delivery, ikaw po ba si Ma'am Rosenda Velasquez, ani ng delivery boy? Ako po yun, bakit po ma'am para po sa inyo ito, anito sa kainabot ang malaking kahon na may garland pa, kinuha naman ng dalaga ang kahon. Ma'am paki-receive na lang po, sabi nito at pinirmahan naman ng dalaga ang receipt. Pagkaalis ng delivery boy ay pumasok na rin si Rosenda sa loob ng bahay, at tiningnan kung ano ang nilalaman ng box. Umupo siya sa sofa at binuksan ang kahon, bumungad sa kanya ang kulay white na dress at sa ilalim nun ay may white na sandals din. Ay arure, bulalas niya at naitapon pa niya ang nilalaman ng kahon nang makita ang presyo ng dress at sandals, 80,000 sandals and 100,000 worth ng dress, napahawak siya sa kanyang dibdib, kinabahan siya sa presyo, parang isang buong taong sasahurin niya ang halaga ng sandals, nagring ang kanyang cellphone from a no number, sinagot naman niya ito. Have you received the gift? Sabi ng lalaking pamilyar ang boses sa kabilang linya. Ikaw ba to Sir Carlos, bakit mo ako pinadalhan nito? I told you I'm sending a gift ngayong gabi, di ba kaya yun ang gift? Sagot nito, gift? Hindi ko naman masusuot ang ganitong kasuotan kahit kailan. Ano ako? Dadalo ng party. Ano ako? Anak mayaman, talak na naman niya sa kabilang linya.
Yes, you will be wearing that dress tonight, we will be attending a party so change your clothes now, and I will be getting you there once I'm done here to my work, and ops, no more talak Rosenda, just wear that, okay, anito sabay baba ng telepono. Naibalik naman ni Rosenda sa pagkatikom ang kanyang bunganga at bad mood niyang ay sinuot ang white-fitting spaghetti dress. Naiirita siya sa kanyang suot dahil hindi niya nais at gusto ang ganoong kasuotan, hindi siya sanay na mamahaling damit. Pakiramdam niya ay hindi nababagay ang ganoong kasuotan sa tulad niya. Humaharap siya sa malaking salamin at mismo pati siya ay namangha sa kanyang sarili. Ang ganda ko, papuri niya sa kanyang sarili, medyo kinilig siya sa kanyang ayos dahil sa kabila ng kanyang puso ay nais niyang humanga si Carlos sa kanya, alam niyang mahirap lang siya, pero gusto niya ring bumagay sa lalaking magiging soon-to-be husband niya, naglagay pa siya ng kaunting lipstick sa lobby at kaunting makeup sa kanyang mukha, sinuklay lang niya ang natural niyang mahaba, maitim at may kantab na buhok. Sakto 8 PM impanto ay tapos na si Rosenda sa kanyang pag-aayos, nasa sala na siya at hinihintay ang pagdating ni Carlos. Di nagtagal ay dumating na nga ito, rinig niya ang pagparada ng kotse nito sa labas, agad siyang tumayo at inayos-ayos pa niya ang kanyang postura. Sa pagpasok ni Carlos ay napapitlag ito nang makita ang bihis ng dalaga. Sandali siyang natigilan sa magandang katawan nito, umaarko tuloy sa kanyang isipan kung paano niya ito inangkin kagabi. Parang nais niya tuloy na habarin ang damit nito kaysa sa isuot ito, kinalma ni Carlos ang kanyang sarili sa masama niyang balak. This is not good for a perfect timing, saway pa niya sa kanyang isipan. You look so beautiful, papuri pa nito, napayuko naman si Rosenda, at napakagat siya sa pang-ibaba niyang lobby, dahil sa may kilig siyang nararamdaman sa papuri nito sa kanya. Maganda kasi ang dress, aniya, no, you're beautiful, that's why it's pretty on you, the dress needs you to be beautiful, the dress needs you to shine, muling papuri pa ni Carlos at inilahad ang kanyang isang kamay para sa dalaga, let's go, sabi pa nito, nakangiti naman si Rosenda habang hawak-hawak niya ang kamay ni Carlos, ang laki ng kamay nito at ang sarap hawakan. Ay nalalayan pa siya ni Carlos na makapasok sa loob ng kotse. Habang nasa biyahe ang dalawa ay panay ang pagsulyap ni Carlos sa dalaga. Namamangha pa rin siya sa ganda nito, at hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata sa pagsulyap sa babae. Matapos ang may dikalawang biyahe ay narating na ng dalawa ang party. Dumalo sila sa ika-18th birthday ng anak ni Mr. Clifford na si Georgina Clifford. Nahiya si Rosenda sa kanyang sarili dahil puno ng mga sosyal na babae ang kapaligiran, mga outstanding na mga nilalang, parang gusto niya tuloy na magtago sa likod ni Carlos. Napansin naman nito ang pagkailang niya kaya hinawakan nito ng mahigpit ang isang kamay. Huwag kang kabahan, you look so fine, you'll be fine too because I'm with you Rosenda, don't worry, sabi pa nito sa malambing na tinig. Sir, uwi na lang ako, aniya dahil parang binabaliktad ang kanyang muka sa sobrang hiya. You look so fine, elegant and sexy, beautiful and stunning, trust yourself and also, don't call me sir anymore, anito sabay pisil sa kamay ng dalaga. Ano ang itatawag ko sayo, up to you, think about it but I must prefer you to call me your husband, tura nito sabay hila sa dalaga papunta sa nagtutumpukang mga negosyante. Parang kinilig si Rosenda sa kanyang mga narinig. Bakit tila lumambat ang kanyang boss sa kanya, asan na ang masungit niyang boss, bakit iba na ito, mga katanungan ni Rosenda sa kanyang isipan na walang sagot, basta't ang alam lang niya ay parang masaya naman ang kanyang puso ngayon. Hey, excuse me, singit ng isang lalaki sa pagitan ni Rosenda at Carlos. Aw, Zoren, it's been a long time since we meet, ang sabi pa ni Carlos sa lalaki, si Zoren ay ang panganay na anak ni Mr. Clifford. Yeah bro, yeah, it's been a long time, sagot nito sabay baling ng atensyon sa dalagang si Rosenda. Miss, pwede ko bang malaman ang pangalan mo, Rosenda? Sir, sagot niya. Rosenda, maari ko bang hiramin ang lalaking ito sandali? Sure, alanganin niyang sagot, dahil hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin, kung wala si Carlos sa kanyang tabi sa ganoong klase ng pagtitipon. I'll be back quick, sabi ni Carlos habang hinihila na siya ni Jordan palayo. Sa isang tahimik na sulok siya ni Zoren dinala at halatang bakas sa mukha ni Zoren ang hindi natutuwa at pagkadismaya. Carlos, who is that girl with you? Are you cheating on your wife? Mariing sambit ni Zoren sa di kay taasang tuno. Hindi halos makatingin ng diretso si Carlos sa mga mata ng kanyang kaibigan.
Carlos, ano ba, sinisira mo ba ang kasal mo? Iwanan mo na ang babaeng iyon bago pa mahuli ang lahat, anito. I can't bro, ano ba, hindi pwede, in love ka ba sa babaeng yun? I am not in love with anyone Zoren, mahal ko si Allison, just she and I already had a one night of stand, at hindi ko siya maaaring iwan, nakukonsensya ako dahil ako ang unang lalaki sa buhay niya, and I decided to marry her, siwalat pa niya sa kaibigan. Halos mapaikot si Zoren sa pagkainis kay Carlos, marrying that woman dahil lang sa one night stand and quilt, bro, that's not justice, you're doing a crime for your wife and also for that girl, alam ba ng kabit mo na may asawa ka, umiling si Carlos. Gumagawa ka ba ng impyerno sa buhay mo? It's a mistake Carlos, stop this bullshit. I can't bro, nakukonsensya ako sa babaeng yan. Nakukonsensya ka sa babaeng yan, sa asawa mo ba hindi, you're betraying that girl, and the most is your wife. Patuloy na sermon ni Zoren sa kaibigan, alam mo Carlos, yang konsensya mo ang papatay sa iyo balang araw, dugtong pa nito, bro, let me do these things, basta manahimik ka lang at walang mangyayari, don't tell Allison about this, sagot ni Carlos at iniwan na lang niya ng basta-basta.